Ito, muli pong pinanindigan at gagawin lutang ang prinsipyo, tapang at pagsunod sa ating batas. Muli pong inulit at sinabi ni General Nick Torre III, ang ating PNP chief, manghuhuli sila kahit sino huhulihin nila kapag merong warrant of arrest o court order. Galing ito sa ICC o galing ito sa lower court. Kahit anya vice president pa, kahit senador, kahit sino mataas na opisyal o kahit sino, basta merong court order, hindi daw pwedeng tanggihan yan ng PNP. Ipapatupad nila ang batas. Ayan po. Hindi po ito pananakot, ito po ay paninindigan kasi talagang trabaho ng PNP yun. Hindi pwedeng subukan, nasubukan na ng ilang ulit si General Torre. Mula pa nang ito ay Regional Director ng Davao Region na hinuli yung leader ng relihiyon dyan sa Mindanao, at yung arrest warrant galing sa Interpol, galing sa ICC, at paghuli kay dating Pangulong Duterte, si General Torre ang nakapront yan. Kung nagawa noon, bakit daw hindi magagawa ngayon? Pare-parehas lang naman ang tungkulin ng pulis at yan ay kanilang obligasyon. So maging warning ito at advisory na rin sa lahat, kahit sino daw, basta may warrant of arrest, hindi kayo makakapagtago at hindi kayo pwedeng hindi aarestuhin dahil merong obligasyon sa batas ang ating PNP. Antindi, ano ha? So ito'y ipinapaliwanag din natin, ginawa kong topic kasi meron namang report. Meron naman sinasabi ang kampo ng mga complainants sa ICC, especially galing yata kay dating Senador Trillanes, na by July, next month na yun, anytime daw po ay may lalabas ulit na warrant of arrest. Sino ba yung pwedeng mabigyan ng warrant of arrest? Di ba sabi ni Sara Duterte, nasa listahan din siya sa ICC. Kasama si Senator Bato, kasama yung ibang mga general ng PNP. So ngayon, inaamin at sinasabi na po ng mga complainant before ICC na meron uling lalabas. Alam mo si Trillanes, kung hindi man eksakto yung date at month na kanya sinabi na magkakaroon ng warrant of arrest, nagkatotoo. Nakita yung nangyari kay Duterte. Ayaw nilang maniwala na magkakaroon ng warrant, biglang ang dumating, kahulihan. Ito na naman. Meron naman silang sinasabi na merong warrant of arrest na ilalabas ang ICC. At sa lalong madali at sa susunod na mga araw, maaaring July, next month na yan. Kaabang-abang ito, magkakahulihan na naman. Kung sino, abangan natin. Kasi yung pag-aresto ay nakabase kung sino nakapangalan doon sa warrant of arrest. Okay? Any comment, reaction? Mabuhay ka, General Torre. Talagang pulis na pulis at ikaw ay mayroong prinsipyo at tapang at talino na pinagmamalaki ng Malacanang, ng Pangulo at ng mga Pilipino, kasi tama-tama ang pagiging Director General mo ng buong pwersa ng Philippine National Police nationwide. Okay? Sunod na pag-usapan, ito na, hindi na ho nakatiis si Congressman Jude Asedre. Anong sabi niya? Wala ka namang solusyon na ginagawa. Puro na lang paninira ang ginagawa mo. Ang kanya pong tinutukoy, walang iba ko hindi si Vice President Sara Duterte. Kasi sa ikot-ikot niya sa mga rally sa abroad, puro paninira ang ginagawa sa gobyerno. At itong si Asedre po ay taga-parte ng Visayas. Nasaktan siya at hindi niya matanggap yung sinasabi ni Sara Duterte sa Australia na nakasira daw sa tourism, sira daw ang turismo ng Pilipinas dahil sa pagkasira at hindi magamit ng San Juanico Bridge. Na sinasabi ni Sara na hindi naman daw ito para sa turista kasi 2.6 kilometers lang. Alam niyo itong tulay na ito, napaka makasaysayan ito. Marami ng local and foreign movie, pelikula ang ginawa dyan. Kaya kilalang-kilala yung tulay na yan. Yan po ay project pa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni President Marcos Jr. At noon pong panahon ng mga Duterte, may problema na yan. Nagkaroon ng rehabilitation dyan. Pero ilang taon pa lang, nasira na naman. So may problema yung pagkaka-repair, pagkakagawa ng nakaraang gobyerno. Tapos ngayon binabanatan ni Sara Duterte na para bang kasalanan ng gobyernong ito. Kaya
hindi daw pa pwedeng front ng tourism ang San Juanico Bridge kasi nga ho, sira. At hindi daw yan nakakatulong sa turismo. So ang sinasabi ngayon ni Congressman Isidre, ano ang solusyon mo? Puro ka na lang paninira. Wala ka namang sinabi kung ano ang solusyon sa problema. Eh tama naman yon kasi ho, malaking epekto sa ekonomiya at mga iba't ibang agricultural product na dumadaan dyan. Eh ito si Congressman Jude Isidre ay taga dyan sa Visayas Region. Sila ay kasama sa naapektuhan. So ang gusto nila solusyon, hindi paninira. Ang ginawa ni Sara, puro paninira, wala naman talagang solusyon. Di ba kayong mga taga dyan sa Australia kung saan nakinig kayo doon sa ginagawang paninira nitong si Sara, di ba? Kasama sa kanyang binanggit dyan. Ito pa, may binanggit na naman si Sara about foreign policy. Binabanatan ng Marcos administration dahil aanhin daw yung missile, hindi naman tayo makikipag-away. Ito yung issue ng missile na dinala dito ng Amerika dahil doon sa kailang ginawang balikatan exercise sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at yung balikatan exercise every year ng mga sundalong Amerikano at sundalong Pilipino. So legal po yun for balikatan exercise lang. Tinuturuan at natututo, gustong-gusto ng mga sundalong makagamit, makahawak, makakita ng mga high-tech military facilities galing sa Estados Unidos. Ay akalain mo binabanatan ni Sara ito. Yung foreign policy na pagpasok na itong mga military facilities na ito ng Amerika na nakakatulong sa Pilipinas. Parang sinasabi niya, hindi daw kailangan yan dahil hindi naman tayo makikipag-away. Ano yun? At doon pa siya nagsalita sa Australia na alam mo naman yung Australian government ay isa sa mga bansa na tumutulong sa Pilipinas. Kaalyado ng Pilipinas, kaalyado ng Amerika, tumutulong sa isyu ng West Philippine Sea at naninindigan na tama ang Pilipinas na ipinaglalaban ng West Philippine Sea. Tapos yung pangalawang pangulo, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ay nagsalita doon sa Australia at gano'n ang policy, at gano'n sinasabi niya. Pagtutol sa policy at kung ano-ano. Kaya alam ba niyo kung anong nangyari? Merong report pero mukhang malamang totoo yun. Baka gano'n talaga ang gagawin sa kanya. Ni isa daw na government official ng Australia, hindi siya binigyan ng pahalaga. Parang hindi siya, parang courtesy call or ang tawag ito or protocol. Dapat ay i-welcome siya dahil vice president ng bansa. Eh paano ka naman makakatanggap ng ganyang klaseng mainit na welcome kung yung bansa na kaalyado natin sinisiraan naman ng pangalawang pangulo ang ating bayan? Di ba? Ang ating bansa. Di ba talagang hindi ho talaga katanggap-tanggap. So ito hong ginagawang ito ni Sara Duterte, sa akin pong opinyon, inililihis niya, dinadivert niya ang mga issue dito sa ating bayan, especially ang kanyang kinakaharap na betrayal of public trust, kawalan ng tiwala at pagdududa ng mga Pilipino sa kanyang kakayanan, paggamit ng pera at pagiging pangalawang pangulo ng bansa. Yan ang nakapaloob sa Article of Impeachment. Napakaseryoso nun. Actually, kung kayo nakakaintindi niyan, wala ka nang mukhang ihaharap sa publiko at sa international community. Kasi inimpeach ka na sa Kongreso. Dito sa Senado, para lang matanggal ka sa posisyon, pero impeach na yan sa Kongres. Kaya kung mayroon lang kahihiyan, hindi dapat lumalantad sa buong mundo kasi alam na alam sa buong mundo na siya ay na-impeach na. Siya ay mayroong problema sa betrayal of public trust sa paggamit ng pera. Yun yung ibig sabihin, no? Hindi ko sinabing guilty na. Pero sabi naman ng mga prosecutors, napakatibay ng ebidensya. At doon sa mga public hearing ng Kongreso noong nakaraan, kitang-kita naman ng mga Pilipino at ng international community, business community, at mga bansang kaalyado ng Pilipinas na talaga siya ay mayroong mabigat na problemang dapat harapin at panindigan, huwag taguan. Di ba? Pero ang ginagawa niya, ikot ng ikot sa ibang mga bansa at doon pa siya nagsasalita. Kaya nga ulitin ko sa aking analysis, opinion, inililihis ang issue ng kanyang problema.